Okay, so Martes, June 25th, 2024, daily episode 3493, 3494, and 3495. Ngayon, no, the same thing. Kukuha tayo dito ng tatlo at saka tignan natin kung ano yung mga advice sa inyo ni Universe. Saka, tignan natin dito. Okay, una muna tayo dito. So, first card, abundance. O, di ba? Claim nyo yan. Tignan natin, ano kasunod? Adventure. Ay, Diyos ko. And then, pangatlo, that's the partnership. Okay? So, hindi naman ito masyadong mabigat. Di ba? So, sa lahat ng mga tao ngayon, magkakaroon kayo ng blessings. It's either sa health, sa pera, sa pag-ibig, sa kung ano yung suliranin na meron kayo, 'di ba? Pero kailangan yung ingatan kung ano man yung blessings na meron kayo. Kasi ang dami yung pagdadaan ng pagsubok, no? Yung lumabas kasi dito, yung third card is partnership. So ibig sabihin, posible na sa negosyo ito, sa pagsasama, sa loob ng pamilya, kasosyo, or sa trabaho, di ba? Kasi the employer-employee partnership should be as well. Should do very well. Ito yung parang andoon talaga yung pagsasama ng mag-amo, di ba? Kasi hindi ka magkakaroon ng napakagandang relationship sa employer mo or sa boss mo. Maliban kung may mga sip-sip sa buhay, di ba? Okay. So, ihahalin tulad natin ito sa normal na buhay natin na may araw na magaan, may araw na mabigat, no? Ganun din sa relasyon. May karelasyon na napakaganda, 'di ba? Yung parang magkasundo kayo sa lahat ng bagay. Tapos yung adventure doon is hindi gusto ng magulang mo yung taong gusto mo. Ito yung relationship na side. At common ito sa mga taong nagpaparitual sa akin. No? Meron namang yung dahilan, standard of living. Yung dahilan, yung mahal mo is hindi siya lalaki, hindi siya babae, kundi same-sex, yung it's either tibo, it's either gay yung nakakasama mo. And then minsan may mga magulang na hindi pagkaano ka-open sa mga ganitong relasyon. And then ikaw din mismo, you have your partnership within yourself kasi may mga tao pa na hindi nila tanggap yung kasarian nila. Though na matipuno ka, gwapo ka, no? Tawag nito, yung iba sikat. Yung iba napakaganda ng career, napakaganda ng katayuan sa buhay, ang ganda, pero hindi alam ng tao na meron siyang gustong gawin sa sarili niya. Gusto niyang maging masaya, gusto niyang maging malaya, pero hindi po pwede dahil sa ang daming taong nakaabang. Kung usaping negosyo, para din itong gusto mo mag-culinary, di ba? Gusto mo magluto. Tapos, iintrigahin ka ng mga kasosyo mo, iintrigahin ka ng mga tao, sasabihin bakit ka lalaki mong tao, nasa skincare products ka, sasabihin ka babae mong tao, bakit nasa auto parts ka, may mga ganon. So, on a certain period, dito sa partnership na to, gandang-ganda, no? So, yung gagawin mo talaga is, pakitunguhan una ang sarili mo. Kasi, hindi ka magiging masaya kung hindi mo tanggap ang sarili mo. Ito yung wala namang magagawa yung ibang tao sa paligid. 'Di ba? Paano ba ito? Ito slight lang kasi merong mga clients, they are asking kasi I was based in Visayas and they are asking me kung ano. So half Bisaya po ako. Pero ngayon sasabihin ko sa inyo, ito sa mga Bisaya, sa nakakaintindi ng Bisaya, sasabihin ko na ay mga tawo nga busay gitagaan sila og daghan kaayong
grasya, daghan kaayong mga kuan ba, mga gusto nga naa na daan sa ilahang pamilya. Pero nahatungod sa demand sa ilang pamilya nga dili mo sugot ilang amahan, dili mo sugot ilang inahan nga mao ni imong tahakon ang ilahang gusto mo matuman. Unya ikaw dili na ka mahimong malipayon, di ba? So sa lahat ng tao, para maging masaya ka, kailangan mong i-please yung iba. Which is wrong. Kasi kaya ka ipinanganak sa mundo, kaya ka iniluwal sa mundo para maging masaya sa sarili mo. Kung ito man ay sa gusto mong karera, no? Sa gusto mong kasarian, sa gusto mong mamahalin. Kasi kalimitan sa mga Chinese, kapag nag-asawa sila dati ng Pilipino o ibang lahi, parang yung inilalabas sila ng pamilya nila, nag-cut ng ties kasi hindi ka lahi. And then I myself, meron akong isang kaibigan din ng father ko, na isang pinakasakat na bakery owner dito sa Negros, na yung anak niyang panganay na lalaki, kasi sa Chinese maganda yung panganay lalaki, na in love sa isang Pinay, nakasaban niya sa isang culinary. Sinabi ng father niya, kapag yan ang minahal mo at hindi yung gusto nilang pakasalan ng anak niya, much better na magpakamatay na lang siya. And then pinilit ng lalaki na itago yung pagmamahalan nila hanggang sa bandang huli na dumating na talaga sa punto na nagtapos na sila ng pag-aaral. Meron na sila kanya-kanya mga negosyo, bake shop, gano'n. And then, kahit anong ipakikipaglaban ng lalaki sa babae, yung babae naman kasi, hindi naman siya talaga mahirap. Hindi rin siya pangit, napakaganda. Maganda din yung estado ng buhay niya, mayaman din. Yun nga lang, Pinay siya. Way back 1980s, hindi pa ganun ka-open eh. So, yung nangyari, nung a week before siya ikasal doon sa babae na gusto ng magulang niya, natagpuan na lang siyang nakalambitin, wala nang buhay sa loob ng kwarto niya. So, magpahanggang ngayon, bit-bit pa rin yun ng mama niya. Yung mama niya ngayon siguro 80s na. Yung younger sister niya is 50s, nasa 50s na. Kapag bumibisita kami lagi doon sa bake shop nila, nababanggit pa minsan yan na siguro kung hindi naging ganun kahigpit yung magulang sa anak niya, siguro ngayon yun yung taga-handle ng business ng magulang niya, kasi namatay din yung father niya 2004 ata. So may mga ganun. So sa ganitong buhay, gusto ko lang kasi ibahagi sa inyo, no, kung ihalintulad natin ito sa ritual. Yung ritual kasi, pare-parehos halos yan. Depende sa specialty ng taga-ritual. Pero, may mga tao kung napapansin nyo, tumatalab sa iba, hindi tumatalab sa ibang tao. Ito ay dahil sa tiwala ninyo sa gumagawa, sa tiwala nyo sa sarili nyo, at sa pagka open-minded, at saka ito yung ito yung ipagkaloob mo ang buong buo sa gumawa ng ritual na katulad ko. Kasi wala namang pinagkaiba. The same process, the same procedure. Yung magkaiba siguro yung haba ng dasal. Pero yung pattern, yung process, yung laderize na ganun talaga yon. Yun nga lang, hindi tumatalab sa iba kasi ando doon yung duda, pag-aalinlangan, panghihinayang, at ando doon yung punto na nasususulan sila ng mga tao sa paligid nila. Kaya hindi makafocus yung isang katulad ko dahil ando doon nakikita sa kandila kung gaano kagulo ang puso at isipan ng isang taong nagparitual. Okay? Proceed tayo sa special episode.